po yan na marumi during that time. At sabi po dito, lumapit siya sa likuran ni Jesus at hingi po ang laylayan ng damit niya. At sabi sa verse 29, dahil din po sa pananampalataya, sapagkat naisip ng babae, so naisip niya daw po. Pero sa ibang version, di ba po, ay sinabi sa sarili. Sa MBB po kasi, yun po, yung version 9. Sinabi ng babae sa kanyang sarili. So, deep inside, di ba po, kinausap niya yung sarili niya. Mahawakan ko lang ang damit niya ay gagaling na ako. So, dito po, no, ay wait lang, ipagpatuloy pala natin bago ko sabihin. Lumingon si Jesus at nakita siya. So, lumingon daw po ang Panginoon. Diba nga po, yung attention, diba po, ng Panginoon ay nabaling sa kanya. Sabi ng Panginoon, lakasan mo ang iyong loob, anak. Kumbaga, talagang manalig. Diba nga po, manalig, na mapapagaling siya. At sabi nga po dito, diba, pinagaling ka ng iyong pananampalataya at gumaling nga ang babae sa sandaling iyon. So, diba, for almost 12 years, sinabi ng babae sa kanyang sarili na mahawakan ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoong Jesus, gagaling na ako. At gumaling siya because of her faith. So, ibig sabihin kung weak yung pananampalataya niya during that time, hindi siya gagaling. Kasi hindi siya naniniwala eh. So, yung faith, di ba yung naging door Nika nawala. Connection niya ata, Brother Joe. okay na po. Namatay yung Okay na, sister. namatay yung mic. Sorry na. So, pero kung titingnan po natin, no, in other perspective, na kung hindi sinabi ng babae sa kanyang sarili, nagagaling siya, kung, diba, kung hindi siya naniwala, pero hinawakan niya lang yun, hindi, kumbaga, hindi siya gagaling. Because of lack of faith. Kasi hindi ka naniniwala na mapapagaling ka ng Panginoon. So, di ba po? So, yung faith, yung naghatid sa kanya, doon sa inaasam niya na result or panalangin niya. At yun nga po yung healing. Di ba po? Faith is the assurance that we hope for. Amen. At di ba nga po, yung hope na yun, at yan din yung faith niya, kasi yung hope, di ba, positive expectation, at yung faith niya ay matibay yung pananampalataya, di ba, sa Panginoon, ayun yung nagdala sa kanya, di ba nga po, para siya ay ma-healed. Di ba? Kasi during that time, di ba, sinabi ng Panginoon, at gumaling nga ang babae sa sandaling iyon. So, ibig sabihin, di ba nga po, matatanggap natin ang ating anumang hinihiling kung tayo ay may pananampalataya. Diba nga po, kung tayo ay patuloy magsasubmit sa Panginoon kasi He is above all names. Diba po? So, yung concern name yan, pero mas mataas at greater ang Panginoong Jesus dyan. So, kailangan natin nang mag-submit sa Kanya, mag-lean sa Kanya. Diba nga po, or kung ano pa mga sickness, diba po, na parang walang lunas. Pero name lang din yun eh. One of those names. Pero, ang name, diba po, na above all names ay ang Panginoong Jesus. So, binit lang sila. So, may kapangyarihan ng Panginoon, di ba nga po na mapaalis or maalis yung mga sakit na yun na nasa tao kung sila ay may pananampalataya sa Panginoong Jesus, di ba nga po, na above all name ang pangalan. So, di ba, greater than all names. At sabi nga po dito, verse 23 na po tayo, nang dumating na si Jesus sa bahay ng namumuna sa sinagoga. So, after po no, mga ganong kaganapan, dumating na daw po ang Panginoong Jesus dun po sa bahay nitong namumuno sa sinagoga. Di ba nga po na yung anak ay patay. So, nakita niya ang mga manunugtog ng flauta sa libing at ang maraming taong nagkakagulo. So, mga kapatid, nag-search po kasi ako dito patungkol sa kung ito ba ay part ng kaugalian, di ba nga po, ng mga Hudyo during that time. At opo, itong pagtugtog ng flauta at yung parang nagkakaingay, yan po ay way, kung magkakaugalian po nila yan, lalo kapag may patay. During po yan ng 1st century, yan po ay traditional
Jewish funeral traditional tradition nila kapag merong patay. So, sabi po dito, may in-screenshot din po ako nun patungkol dito. So, ayan. In ancient Judea po kasi, yung pamilya daw po, may sinusunod na mga specific na custom or kaugalian kapag ang isang tao daw po ay namatay. So, ito po ay na-search ko lang mga kapatid. So, sabi dito, nag-hire daw po sila ng mourners. Yung mga nagdadalamhati, nag-hired sila. Kumbaga, parang, ang tawag dito, ayun. Ano nga po yung Tagalog sa hired? Nalimutan ko. Yung parang nag-aano sila ng tao para magdalamhati. Pero kumbaga, hindi kapamilya. Ayun. At sabi po dito, ayun, professional. Ayun, nag-uupa. Nag-uupa po sila. At sabi po dito, families quickly hired, yun nga po, professional musicians or yung flute players nga po, di ba nga po nating nabasa, at yung mga babae daw po, di ba, nag-wail, di ba, umiiyak. At yung job daw po nila ay para gumawa ng ingay or public display ng pagdadalamhati. At ayun naman po sa kaugalian, yung historical Jewish writings like yung Mishnah daw po, show that even the poorest family were required. So, required po kasi yun talaga sa kanila during that time na mag-hire. Ayun nga po, mag-upa ng at least 2 flute players and 1 wailing woman. Para nga po doon yung public display ng pagdadalamhati dahil doon sa namatay. At yung noise po doon, this loud commotion, ang siniserve daw po nito ay dalawang purpose. So, una, para malaman ng komunidad or community na may namatay. May namatay. So, yun po yun. Para malaman ng komunidad yung nasa paligid na may namatay. At pangalawa, para daw po tulungan or suportahan yung pamilya, kumbaga, during ng kanilang pagdadalamhati or emotional sorrow. Kumbaga, atawag dito, parang word din na comfort. Kumbaga, sasama ka sa kanila, makikidalamhati ka. Ayun, oo. Ganun daw kasi yung ano nila, kaugalian. So, na-search ko lang din naman po yun, pero kung gusto nyo mas ma-sure, research nyo din po. Yung patungkol din sa Matthew 9 verse 23. So, sabi nga po dito, yan po ay 1st century Jewish funeral tradition. Kaya po may ganyan. Hindi po yan basta nakalagay lang dyan. Kasi akala ko noon, ano lang yan eh, random. Random lang na bakit may nagkakaingay. Kasi 'di ba yung way naman po natin dito kapag may patay ay hindi naman po ganyan. Mga nang bibinggo, 'di ba? Yun talaga yun eh, gawang yung sa Pilipinas. Pero dito sa kanila, ayun, may nagpapatugtog ng flauta at 'di ba po, maraming taong nagkakagulo. So, sila nag-iiyakan, 'di ba po? So, yun na po yun. At sabi po dito sa verse 24, Para siyang sinabi Sister niya. Nika, parang tribune. Yes, brother. Yes, brother Daniel. Para siyang tribune. Anong ibig sabihin ng brother? Parang, kunyari, namatay yung isang tao, tapos parang nagkakaisa sila doon. Then maraming tao, then may mga kumakanta, tugtog, ganun. Ganun siya. Ayun, praise God. Ay, may sound system pa sila. Oo, nirentahan. Tribute. Ayun, tribute. Umuupa na magluluksa. Pero ngayon, di ba po, speaker na. Di ba, because of the technology, nagpapatugtog na lang ng mga sad song o kaya naman yung mga favorite song ng yumao na tao. Di ba po? Pero, balikan na po tayo sa topic. Sabi nga po dito, di ba, naka-upload at speaker na. Nang dumating na po si Jesus sa bahay nga po, di ba, nung namumuno sa sinagoga, yun, nakita niya po yung mga manunugtog ng flauta sa libing. At yun nga po, maraming taong nagkakagulo. So, sabi sa verse 24, sinabi niya, magsilabas kayo, hindi patay ang bata, kundi natutulog lang. So, hindi daw po patay yung bata, natutulog lang. So, possible po to, no, talagang yung soul niya ay hindi pa totally, ang tawag dito, nagtransition, di ba po, papunta sa spiritual realm.
base ba nandun po siya sa waiting area. Kasi may napanood po kami na testimony, yun nga ba ni Sister Erica Timani about sa testimony niya, hell and heaven, na kung saan merong place na waiting area. Pero hindi pa sila totally nandun sa heaven. Diba? Parang andun pa lang sila sa gateway. Hindi pa siguro putol yung cord niya, sister. Ayun nga po, di ba, brother? Yung parang siguro ay nag-a-assure projection lang yung kanyang soul. Or kaya naman ay may nire-reveal sa kanyang Panginoon. Pero hindi po natin totally sure kung ano po talaga. Pero dito po, no, hindi pa totally patay. Di ba? Hindi pa humihiwalay talaga. Kumbaga, yun nga yung cord. Diba yung silver cord na mababasa natin sa mga ngaral, chapter 12 po ata yun. Basta pinaka last part, no, makikita niyo po dyan, silver cord. Yan po yung nagko-connect sa soul, sa body ng tao. Pag naputol yan, diba nga po, wala na. Patay na. So it's either, diba nga po, ang promotion ay sa hell, dahil dun sa naging buhay ng tao, or ang promotion ay sa heaven, dahil dun sa naging buhay ng tao. Kaya nga po, diba, kung yung buhay natin dito, yun din magiging buhay natin eternally. So, dalawa lang yan. At sabi po dito, ngunit pinagtawanan lamang siya ng mga ito. So, akala ng mga tao na babaliw ang Panginoon dahil sa kanyang sinabi. Pero di ba nga, but because hindi sila spiritually aware sa mga nangyayari, yun po yung naging kanilang reaction. Diba, pinagtawanan? Kasi expected nila, patay na yung bata eh. Diba? May nanunugtog na, diba nga po, nag-iiyakan na. Pero biglang may nagsabi na hindi pa patay. Diba, magsilabas kayo. Hindi pa patay ang bata kundi natutulog lang. Kaya diba, yun yung naging kanilang reaction. Pinagtawanan lamang siya ng mga ito. Para may Sabi po, ipakita rin ng Panginoon yung kapangyarihan niya, sister. Amen. Yun nga po, no? Para maitaas ang Panginoon, para mag-glorified siya. So, dito po natin maano, no, na talagang ang Diyos ay control sa lahat. At diba, ginagamit niya para ipakita yung kanyang kapangyarihan. Para nga po yung faith ng mga tao, diba, ay madraw sa kanya. O mailapit sa kanya, ma-attract sa kanya. Kasi nga po, di ba, hanggat ang mga tao ay hindi nakakita ng himala at kababalagan, kailanman hindi sila sasampalataya. Nasa New Testament po yan. Di ba nga po? But because, di ba, sa kapangyarihan ng Panginoon, pinakita niya mismo yung power niya na bumuhay. Di ba nga po? At ganun din yung kapangyarihan niya na magpagaling. Kasi wala namang tao, di ba, na kayang gawin yun. Di ba po? Kaya ba natin yun? Siyempre hindi. But because of the power na meron ng Panginoon, diba, nagawa niya yun kasi siya po ang Diyos. Diba po? Siya yung lumikha ng langit at lupa, diba? Mga halaman, mga animals, mga birds, mga fish, and even us, diba po? Wala imposible sa Kanya. Lahat ay posible, diba po? Kaya po, dakila sa lahat, makapangyarihan sa lahat. Diba po? Walang may tatapat, diba nga po? Binit, laging nasa under niya, at siya nasa taas. Diba po? Ganun ka-powerful, ganun kadakila ang ating Panginoon. Tapos bumaba siya sa lupa para sa atin. So doon pa lang po, no, yung pagmamahal ng Panginoon para sa atin. Diba po? Na ginawa niya para sa atin. So grabe. Kailangan natin magising spiritually nang ma-realize natin yan at maging grateful tayo sa mga bagay na meron tayo ngayon. Even simple things. And even this life. Even yung kakayahan na makapakinig ng sound, makakita ng mga gagandang tanawin, or makakain, di ba po, sa araw-araw. So, yan po ay pribilehiyo na binibigay ng Panginoon. Lahat po yan. Dahil sa Panginoon. Dahil sa kanyang desisyon na iparanasin sa iyo at sa akin. Di ba? At sa atin. Possible po kaya na ang nangyari dun sa bata ay coma, talagang patay na. Siguro, sister, ano siya, baka coma. O kaya naman nagwa-wonder yung kanyang soul. Pero wala kasing nabanggit ko ano yung pinaka-ano eh. So, malalaman natin yan, i-reveal yung Panginoon. Siya na ang mag-ano sa atin yan. Baka possible, Sister Ramsain, i-reveal. About sa bagay na yan. Pero dito po, no, talagang hindi pa siya nagtatransfer into dun sa patutunguhan niya talaga na realm. Diba po? Parang nasa waiting area pa siya. So, yun. So, sabi nga po dito, di ba, after po na pinagtawanan siya, at sabi sa verse 25, nang mapalabas na ang mga tao, so, umalis na daw po, di ba, napalabas. So, napalabas na yung mga nagkakaingay, mga manunugtog, pumasok daw po siya, di ba po, at hinawakan sa kamay ang bata. So, hinawakan daw po ng Panginoon sa kamay ang bata at bumangon ito.
At diba nga alam naman po natin na sa hand, diba po, lalo ng mga palm reader, may kakayahan silang basahin yung destiny ng tao sa pamamagitan ng kamay. So, ibig sabihin, dito, iniba ng Panginoon yung destiny ng bata. Binigyan niya pa ng chances, diba po, na mabuhay. At diba nga po, yung ginawa niyang yun, ay para ipakita yung kanyang kapangyarihan na may kakayahan siyang gawin iyon. Diba po, para mag-glorify siya. May taas siya. Diba nga po, na siyang dapat naman po talaga. Diba po? Pumasok at hinawakan sa kamay ang bata at bumangon ito. So, sinong may kakayahang gumawa nun? Diba wala? Walang iba kundi ang Panginoon. Walang iba dahil sa kapangyarihan niya. Kasi galing sa kanya yung buhay eh. So, may kakayahan din siyang ibigay yun. Diba? At ibinigay yung Panginoon, diba? Through His hand. Diba? Hinawakan niya eh. Hinawakan sa kamay. Diba? Kamay to kamay. Diba po? Hinawakan. Diba? Iniba yung destiny ng bata, binigyan ng buhay. At diba, bumangon. Kasi kung mababasa po natin, nasa Job din po yan, pero nandito din po yan sa 1 Samuel, yung kay mama ni Samuel, si Ana. So, nandito po yan. Ayan. Wait lang po sinesearch ko pa dito sa aking, ayan. So, sabi po dito na 1 Samuel chapter 2, verse 6 pala, sorry na. Ikaw o Yahweh ang may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. At diba nga po binigyan ng Panginoon or ginising ng Panginoon yung batang iyon. Diba po? At sabi po dito, maaari mo kaming itapon sa daigdig ng mga patay at maaari ring buhayin muli. At yun po yung ginawa ng Panginoon. Diba po, sa batang ito. So yung power ng Panginoon, walang iba nakakapagbigay ng life. Walang iba na makakapag-heal. Diba? Tanging ang Panginoon lang. Wala nang iba. Kaya po, diba, dakila sa lahat, walang kapantay. Diba nga po, nasa kanya na ang lahat talaga. Diba? Provider, redeemer, protector, lahat na. Diba, kaya nga above all names greater than all things dito. Kasi ang lahat ng bagay na ginawa dito, or narito sa mundong to ay gawa ng Panginoon. Kaya wala na makakahigit sa kanya. Diba nga po, even those evil forces, diba po, saludo yan lahat sa Panginoon. Kasi every knee, diba nga po, will bow down. Talagang sa presensya ng Panginoon, kahit ayaw mong, di ba, luluhod ka. Ganun ka-powerful ang Panginoon at ganun yung presence niya. Di ba po? At sabi po dito, sa verse 26, kumalat ang balitang ito sa buong lugar na iyon. So after po nun, kumalat. Di ba po? Naging usap-usapan yung ganun pangyayari. Di ba po? At nag-glorify ang Panginoon. At sabi po, at possible di ba po sa mga pakinig, may ilan dyan na naniwala. Di ba nga po, may ilan naman dyan na naghaka-haka. Pero di ba dito, ang pinaka-sure lang ay ang Panginoon ay may kakayahang bumuhay, magbigay ng buhay. Di ba nga po, magpagaling, magbago ng destiny ng tao. At sabi nga po dito, dako na po tayo sa verse 27, sorry na po. Title po nito, pinagaling ni Jesus ang bulag at ang pipi. So, may sakit po ulit, di ba? May sakit. So, dito, talagang great healer ang Panginoon, wala ng iba. Kasi, kahit anong name ng sakit, di ba? Kahit parang sobrang, tawag dito, walang nang lunas, di ba? Katulad ng bata, di ba nga po na natutulog. Pero, di ba nga po, yung soul niya ay wala sa kanyang katawan. Kaya siya ganun. Kumbaga parang naiwan yung soul niya ay yung body niya, diba po? O kaya naman yung soul niya ay nagwa-wonder. Pero yung presence niya or yung body presence niya ay naroon. So, sabi nga po dito, verse 27, pagkaalis ni Jesus sa lugar na iyon, so pagkaalis doon po ng Panginoon, sumunod sa kanya ang dalawang bulag na sumisigaw. So, dito po nabulag, pero sumunod sa Panginoon. Bakit po kaya? Sa kanilang napakinggan. Diba? Kasi bulag sila Paano nila makikita ang Panginoon? At paano nila masusundan? Diba po? May napakinggan sila. Diba po? May napakinggan sila sa kanilang kapaligiran. Kaya alam nila, diba nga po, na tawag dito, daraan ng Panginoon at tawag dito, at may encounter nila, even though hindi nila nakikita. Diba? Sa boses ng Panginoon.
So dito po, no, yung Sa kahit boses hindi is, nila, if yes, brother? if hear my voice, they will follow me. Sabi. Amen. Ayun, yun din, brother, ang ganda ng revelation. At saka dito yung ano din po, yung hindi pa nila nakikita ang Panginoong Jesus, naniwala na sila. Diba? Hindi nila nakita ang Panginoon. Diba po? Hindi nila nakita yung pagpapagaling kasi bulag sila eh. Paano nila makikita? Diba po? Na pinagaling. But because yung kanilang faith, diba po? Yung kanilang napakinggan patungkol sa Panginoon, diba nga po, naniwala sila na mapapagaling din sila ng Panginoong Jesus. At sabi dito, sumunod sa kanya ang dalawang bulag na sumisigaw. So, nano ko dito yung sumunod talaga eh. Kasi, paano nila yung magagawa? Lord, itiba bulag sila. Paano sila makakasunod sa iyo? So, possible, through their ears. Sa kanilang napakinggan. Diba nga po? So, sa kanilang napakinggan at ito po yung kanilang sinisigaw. Anak ni David. At diba nga po kasi ang Panginoon Jesus ay buhat sa lineage ni King David. Maawa po kayo sa amin. Diba po? So, sumigaw po sila. Iuha nila yung atensyon ng Panginoon. Sumisigaw sila eh. So, through loud voice, di ba? Kinukuha niya ang atensyon ng Panginoon at sinasabi, anak ni David, maawa po kayo sa amin. Di ba? Panginoon nila atensyon at nakikiusap sila sa Panginoon. Nakaawaan sila. At sabi po dito sa verse 28, pagdating ni Jesus sa bahay na kanyang tutuluyan, lumapit sa kanya ang mga bulag na lalaki. So dito po no, lumapit. Talagang sinadya nila ang Panginoon. Lumapit sa kanya ang mga bulag na lalaki at tinanong niya sila. So, tinanong daw po ng Panginoong Jesus, itong dalawang bulag, naniniwala ba kayo na kaya ko kayong pagalingin? At sumagot sila, opo, Panginoon. So, doon po na yung faith ng dalawang bulag na to, may kakayahan ang Diyos ng Panginoon na sila ipagalingin kahit hindi nila nakita yung ginagawang pagpapagaling ng Panginoon kasi they are blind. So, naniwala sila sa pamamagitan ng kanilang napakinggan. But because of their faith, iba nga po sa Panginoon, sabi sa verse 29, at hinipo niya ang mga mata nila. Diba, hinipo po ng Panginoon. At diba po, sa atin, ito po ay may apply, both talagang blind, at yung mga taong spiritually blind. Hindi alam yung katotohanan patungkol sa salita ng Panginoon. At paano natin malalaman yung katotohanan? So, basahin po natin ang salita ng Diyos. Dahil ito po ay truth, ito po ay word of God at hindi po may tatakwil ng Diyos ang kanyang sarili. Diba po? Walang kasinungalingan sa kanya. Diba po? Tanging katotohanan lang ang nagmumula sa kanya. At sabi po dito, at sinabi. So, una, diba po, hinipo niya ang mga mata nila at sinabi, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. But because meron silang pananampalataya sa Panginoon kahit hindi nila nakita pero napakinggan nila yung mga ginagawa ng Panginoon, di ba po, yung faith nila naging firm, naging buo, naging matibay katulad na banggit ni Brother Daniel kanina, di ba nga po, at nakakita nga ang dalawa. So, pero kung wala silang faith, hindi din nila matatanggap. Di ba po? Kasi sabi dito, mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya. So, kung wala silang pananampalataya, hindi po sila gagaling. But because yung pananampalataya nila sa Panginoon, di ba nga po, yun yung naging reason, yung naging way, di ba po, yun yung nag-open ng door para ma-receive nila yung healing, di ba po, na makakita ulit. At sabi dito, at nakakita nga ang dalawa. At sabi dito, mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus na huwag nila itong sasabihin kanino man. Ngunit umalis sila at ipinamalita nila sa buong lugar na iyon ang tungkol kay Jesus. So dito po, no, walang makakapigil sa mga tao, di ba nga po, na ipagmalaki na ibalita yung kamanghamanghang bagay na ginawa sa kanila. So, para ito po ay testimony ng dalawang bulag. Ay, nawala po. Hello po, hatalo. Sorry. No, wala. Ayan.
Saan po ako banda na putol mga kapatid? Verse Nagpuputol-putol 31. si Sister Nico. Ito, okay na po. Okay na po. Parang mahina ata signal ko ah. Parang nasa kabila yun. Kalate Mary. Sige na to. Ayan. Okay na po. Ayan. So, saan po ako banda atilin na ano? 31 po ba or 30? Hindi ko po napansin eh. Ayan, 30. Ayan, praise God. So, sabi nga po dito sa verse 30, at nakakita nga ang dalawa. So, nakakita daw po sila. Di ba po? Pero, di ba nga po kung hindi sila, di ba nga po, kung wala silang faith, hindi din nila, di ba po, matatanggap. Hindi din po nila matatanggap yung healing. Pero di ba nga po, but because of the faith na nagbukas, di ba po, ng door para makuha nila yung healing na gusto nila or hinihingi nila, di ba nga po, na ibigay sa kanila. Dahil yung paniniwala nila sa Panginoon, yung pag-rely nila sa Panginoon, yung pag-submit nila sa Panginoon. At dahil po doon, at nakakita nga po sila. At sabi, di ba po, mahigpit ang pinagbilinan, di ba po, ni Jesus, na huwag nila itong sasabihin kaninuman. So, pero sabi sa verse 31, ngunit umalis sila at ipinamalita nila sa buong lugar na iyon ang tungkol kay Jesus. Di ba nga po, walang nakapigil din sa dalawa kahit pinagsabihan sila na ipamalita yung kamangha-mangha bagay na ginawa sa kanila ng Panginoon. Okay lang, Ate Lynn. So, yun po, no? Talagang yung faith, di ba? Yung talaga yung magbibigay or magiging way para sa atin na makuha or matanggap natin yung ating hinihiling sa Panginoon. Kasi kung wala tayong pananampalataya sa Kanya, so ibig sabihin hindi tayo nagtitiwala sa Kanya. Pero kung nagtitiwala tayo sa Kanya at kaya niyang ibigay yung bagay na hinihingi natin, so ibibigay yun sa atin ng Panginoon. Kasi 'di ba, sinong tao yung magbibigay, 'di ba nga po, sa isang tao na humihingi sa Kanya, kung yung taong humihingi ay pinagdududahan siya. So, di ba po, parang questionable yun. At iba magkakaroon pa ng possible na ang tawag dito hindi pagkakaunawaan. But because of the faith, di ba nga po, yung firm na faith, buo, matibay na pananampalataya, ang dalawang bulag na to, nakuha po nila. Di ba? Natanggap nila yung healing na buhat sa Panginoon at ipinamalita nila sa buong lugar. Kahit na, di ba nga po, pinagsabihan sila na huwag nila itong sasabihin kanino man. So, yung humbleness dito ng Panginoon po, no? Na, ang tawag dito, yung humbleness niya. Pero, di ba nga po, talagang nag-glorify ang Panginoon sa lahat ng kanyang ginagawa. At di ba, sa bawat kanyang ginagawa niya yung para sa ikabubuti ng mga tao, para sila pagalingin, palayain, sa sakit karamdaman, gumagapos sa kanila, di ba nga po, sa mga nagpapahirap sa kanila. So, yung love talaga ng Panginoon, pagmamalasakit nga po, diba, awa. Yung gusto ng Panginoon at hindi handog. Kasi ganun po kasi siya. Diba, ganun yung spirit na meron siya. Kaya po, diba, i-imitate lang natin ang Panginoon. Ika-copy natin siya. Diba po, at isa sa buhay natin, diba, kaya nga ifa-follow eh. Diba, kung ano yung dinaanan niya, yun din yung dadaanan natin. Kaya nga ifa-follow, siya yung nagli-lead. Diba nga po, at tayo yung sumusunod or tagasunod niya. Sabi po dito sa verse 32, habang paalis na sila, may dinala kay Jesus na isang lalaking hindi makapagsalita dahil sinasapian ng demonyo. So, sinasapian naman daw po ng demonyo kaya hindi makapagsalita. So, itong mga demons na to ay kinokontrol yung katawan ng lalaking to. Kaya wala siyang ability, di ba po, na makapagsalita. So, talagang pinoses nila, di ba po, pinamahaya nila yung katawan ng lalaking yun at sila na yung kumikilos doon, sila na may control, di ba po, at possible, di ba nga po yung lalaking yun ay naka-cage, di ba po, o kaya naman nandun siya sa dark place na kung saan yung wala talaga siyang control sa kanyang
katawan. Kundi yung mga demonic entities na. Parang yung soul niya, di ba, pinaliit. Tapos yung naroon sa katawan niya ay yung mga demonic entities. Ay, ito pala, demonic entity. Isa lang pala siya. Sinapian, di ba po, ng demonyo. At di ba nga po, may napanood ako about dito sa demons, wala po kasi silang body, kaya kailangan nila mag-possess ng body. So, possible ito yung spirit na po ito. Ito yung mga Nephilim. Iba nga po, na mababasa natin sa Genesis 6. Ito yung pinagsamang tao. At yan din yung Watchers. Iba nga po, at nakabuo ng giant. At yung mga giant na to, di ba, ito yung namatay during yung flood, di ba po, during nung kay Noah. So, sila ay may spirit. At sila ay dating may body. Di ba, may body sila dati, sila ay Nephilim. Talagang may body sila. Kasi, di ba, pinagsamang tao at watchmen or angels. So, yun po. At nawalan sila ng body, so kailangan nila mag-possess. Kasi yung angel, hindi na nila kailangan mag-possess ng body ng tao. Diba? Sila ay nag-minister lang. Kasi wala naman, diba po, na nabasa natin sa Bible na nag-possess sila ng something, diba po? Kundi nagtatransform sila. May kakayahan sila mag-transform because they have bodies. But this Nephilim spirit, demonic entity or entities na to ay kailangan mag-possess ng body kasi nawalan sila nun. So, yun po. Yung ko patungkol sa mga demons. Ay, mahangin ba? Sorry. Wait lang. Ayan, okay na. Nakatuto kasi sa akin yung electric fan kanina eh. Yan. Pero kanina, naririnig ba boses ko hindi? Medyo mahina, sister. Yung hangin yung nananaig. Grabe. Naglalaban sila. Nanlalaban eh. Pero ito, okay na yan. Praise God. So, ulitin ko na lang po yung sa verse 32. Na, di ba nga po habang paalis na sila, may dinala naman po kay Jesus ang isang lalaking hindi makapagsalita dahil sinasapian ng demonyo. So, pinoses yung body niya. So, itong mga demons na ito, or demon na to, is Nephilim spirit. Na kung saan, diba, before, meron po silang body. So, ito po yung mga renowned before sa Genesis 6 na kung saan ito yung pinagsama or yung naging result or naging outcome na pakikipag-isa or pakipag-sexual ng tao at yung watchman. Diba nga po? At nag-produce ng giant. But because, diba nga po, sa kasamaan, puro evil na lang, diba nga po, inisip ng mga tao, kasama na po dito yung mga Nephilim before, mga renowned na tao, di ba? Nagkaroon ng flood, di ba? Namatay. So, kumbaga, yung spirit nila walang mapaglagyan, di naman sila pwede sa heaven, at kung sa hell, siyempre, ando yung mga, ang tawag dito, kalahi nila, di ba? Kasi evil spirit din po kasi yung meron sila. So, now, kailangan nila mag-possess ng body ng tao kasi wala sila nun. Kasi yung mga angels, di ba po, na talaga nag-minister sa atin na buhat sa Panginoon, ay may body sila. Kaya nga po, di ba, wala tayong nabasa sa Bible na nag-possess sila ng tao or something kasi may kakayahan sila mag-transform. But itong mga Nephilim spirit na to na namatay, yung body nila, di ba po, pero yung spirit nila lagalag dito sa mundo at naghahanap, di ba, ng mga mapoposes, makukuha na katawan na tent ng tao na kanilang pamamahayan. So now, isa tong lalaki na to na sinapian ng demonyo. At, di ba po, nagkaroon siya ng total control sa body ng taong to. So, napaliit yung soul ng taong yun. At, ang nanaig dun sa katawan niya ay yung demons or yung demon na to. Kaya po, di ba, hindi siya makapagsalita. At ito din po, no, the presence ng evil force. Ang reason kung bakit ang taong to ay hindi makapagsalita. At na-open din for sure, di ba po, yung kanyang spirit, yung kanyang heart, at siya din po ay naked spiritually, kaya siya ay naging open. So itong demons na to, ginabi yung opportunity, at siya ang namahay, nagtira sa katawan
nung lalaking to. Pero, sabi nga po sa verse 33, pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. At namangha daw po ang mga tao at sinabi, wala pang nangyaring ganito sa Israel. Di ba po pinalayas ng Panginoong Jesus? Sumunod. Di ba? Yung authority, yung power ng word ng Panginoon. Kasi kung hindi siya umalis, di ba? Mapapalo. Mapupuksa. Di ba? Talang mapaparusahan. Pwede ba nga po, pinaalis. Kaya yung lalaki yun, di ba nga po, ay nakapagsalita na. At di ba, namangha daw po ang mga tao, so yung mga nakawitness po, nung kaganapan na yun, at sinabi, yun nga po, wala pang nangyaring ganito sa Israel. At di ba, ang Panginoon Jesus lang po, yung nakagawa nun. At sabi sa verse 34, ngunit sinabi naman ng mga Pariseo, di ba, laging nega ang comment, di ba po, ng mga Pariseo. Kasi kanina, di ba po, negative din, yung kanila naging comment, di ba po, na imbis natuwa sila, nagkumaling yung paralitiko, di ba, sinabi pa nila, nilalapastangan ng taong to ang Diyos. Ngayon naman, di ba po, sinabi naman ng mga Pariseo, di ba, always may question at hatred. Kasi nga sila ay blinded spiritually. At hindi spirit ng Panginoon ang meron sila. Kasi yung things of God, maunawaan lang, di ba, sa pamaraan ng in spiritual way. Sa pamagitan lang, di ba po, ng spirit na buhat sa Panginoon. So, hindi marireveal, hindi maunawaan yung mga kaganapan or mga supernatural things kung wala sa yung espiritu ng Panginoon. Para sa iyo ay para yung puzzle na hindi mo ma-solve. Because yung knowledge ay itinago, di ba, sa iyo. At sabi nga po dito sa verse 34, ang pinuno daw po ng mga demonyo, di ba, ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. So, yun pa yung nasabi nila. Satan daw po, di ba? Yung nagbigay sa kanyang kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. Pero di ba, parang meron to sa Marcos eh. Hindi ko lang po alam kung saan yun. Dito sa New Testament. Mark Sa- ata at Sister Mark yun, Nika no? sa Mark. Sinabi ng Panginoon Yung na, pinakabaong context niyan. yung, ang tawag doon, yung sambahayan ba yun or kaharian na naglalaban-laban ng mamamayan, di ba? Hindi magtatagal babagsak. So, hindi galing. Yung di ba? divided, Undivided. Kung yung kapangyarihan na meron siya ibuhat, di ba, sa evil forces. At hindi, divided. Kasi nga, di ba, paano, demon kasi to eh. So, kung, di ba, kung ang Panginoon ay hindi talaga, di ba po, in other perspective, kung hindi siya buhat sa Panginoon, ay sa Diyos, di ba nga po, so hindi niya gagalawin yung business nitong demons na to kasi pareha sila ng agenda kung bakit sila nandito sa mundo. Pero ang agenda ng Panginoon Jesus dito, palayain yung mga tao, pagalingin, patawarin, di ba, iligtas. Di ba po? So, hindi sila mula sa isang kingdom. So, ito binalayas ng Panginoon, kingdom of darkness, at siya naman, di ba, mula siya sa langit, di ba, sa kingdom of heaven. Kaya po, di ba, itong kapangyarihan niya na ito ay buhat sa Diyos at hindi buhat kay Satan. Pero ang tingin ng mga Pariseo, galing daw po sa pinuno ng mga demonyo. Di ba po? Kaya, nakapagpalayas. Kumbaga talagang sila eh, ayaw nila tanggapin yung, tawag dito, yung katotohanan patungkol sa Panginoong Jesus. Blinded sila. Yun, synagogue of Satan, di ba? At ngayon naman po, sabi sa verse 35, ang title po nito, kakaunti ang mga manggagawa. Di ba po? Ito yung mga gawa na mga tao, di ba po, na naglilingkod sa Panginoon para mapalawig yung kanyang kaharian. So, sabi po dito sa verse 35, nilibot ni Jesus ang mga bayan at ang mga nayon. So, dito po, no, yung business talaga ng Panginoon ay magturo, magpahayag. Di ba nga po, ng kaharian ng Diyos. Ay, nawala po ba? Ay, okay naman siya. So, sabi nga po dito, at nagturo siya sa mga sinagoga. Baka sa kanya lang. Ayun. Baka sa ilang brother.
Dito ko po na-realize yung business talaga ng Panginoon dito ay ibalik yung mga nawawalang tupa sa kaharian ng Diyos. Kasi, di ba nilibot, di ba po, talagang, ano to dito, hinalughog, parang ganun, nilibot, di ba, ni Jesus ang mga bayan, mga, madami, at mga nayon, di ba, mga, ibig sabihin madami, at nagturo siya sa mga, madami din po sinagoga. Di ba nga po, at ipinahayag niya ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. At pinagaling niya ang iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Iba't ibang uri. So, kahit ano pa yan. Diba nga po, hindi lang sinabi na cancer, about ketong, diba? Iba't iba. Kaya po, diba, great healer ang ating Panginoon. Above all names. Kasi yung iba't ibang uri ng sakit, may kanya-kanya yung pangalan. Pero above dyan ang Panginoon, kaya we need to submit lang sa Diyos, mag-rely sa Kanya. Diba po? At, diba nga po, sakit at karamdaman. Verse 36, nang makita niya ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila. So dito po, no, yung spirit talaga ng Panginoon ay pagmamahal, mercy at grace na siyang wala sa mga Pariseo. Kaya ang gusto ng Panginoon maging maawain. So magkaroon ng spirit na katulad na sa Kanya. At hindi yung handog, di ba po? Yung good works in your own way. Di ba po? Kundi yung puso mo, yung bumubukal sa puso mo na tumulong sa kalambutan ng iyong puso sa pagmamalasakit sa kapwa. Sabi po dito na awa siya sa kanila. Dahil litong-lito sila, so di ba po, doubted, at hindi alam ang gagawin, di ba po? At walang tumutulong sa kanila tulad ng tupang walang pastol. So parang walang nag-aalaga sa kanila. Di ba po? At sabi sa verse 37, kaya sinabi niya sa mga alagad niya, so sa mga alagad po, sinabi ng Panginoon ito, marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang tagapag-ani. So yung aanihin na to ay mga soul ng tao, mga tagapag-ani, yung mga lingkod ng Diyos. Di ba nga po? Na mag-aani. Or, tawag dito, hahango, di ba po? Sa mga taong lunod, sa sin, at ganun din, nasa kingdom of darkness, diba, natutulong paitaas para makaalis sila doon. Diba, kakaunti ang tagapag-ani. Yes, compassion po. At sabi sa verse 38, idalangin ninyo sa Panginoon, so ipagdasal daw po, diba, kausapin ang Panginoon na siyang may-ari ng anihin, na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Magpadala daw po. At diba nga po, yung sunod dito na chapter, verse 9, ay isinugo na ng Panginoon yung 12 because of prayers. Diba? Kasi nanalangin sila eh. At sila, yung tawag dito, in-appoint. Sila yung naging appointed. Diba nga po, na tagapag-ani. Diba? Because of the prayer. Kasi, through prayer, binago. Diba po, yung desire ng puso ng mga alagad ng Panginoon. Nagkaroon sila ng desire, di ba po, na maglingkod. At ibahagi din yung kaharian ng Diyos na kanilang narinig, kanilang natanggap, kanilang nasaksihan, kanilang naranasan sa iba. Nang sa gayon, yung iba na loss, di ba nga po, ay makapanumbalik na. Yung iba na mga sugatan, yung soul, di ba nga po, ay magamot sa pamagitan ng salita ng Panginoon, sa pamagitan ng Panginoong Jesus at iba pa po mga karamdaman. So dito po no, pinaka-sum up nito ay ang Panginoon talaga ang great healer. Above all names, walang hindi kayang gawin, di ba po? Kahit patay, di ba nga po? Kayang buhayin, kayang magbigay ng life, kayang magpaalis ng demons, di ba po? At kayang magbasa ng iniisip ng tao, so walang ibang makakagawa nun kundi ang Diyos lamang. At yung pagmamahal, di ba po, yung pagiging maawain sa iba. Kasi ganun po yung spirit na meron ang Panginoon. Kaya nga po, di ba, imitate natin, ipa-follow natin ang Panginoon. So, dun po mga kapatid, nagtatapos yung ating topic ngayong hapon po. Kaya kung meron po kayong idadagdag, ayan, open mic na lang po kayo. Praise God. Thank you, Lord. Amen. Praise God, sister.
Wait lang. Medyo mahaba yung nasulat ko dito. Pero mga kapatid, grabe no, ang ganda. Ganda rin itong Matthew 9. Thank you, Lord, for the revelation. Amen. Parang madami revelation din sa'yo, Ate Lynn. Oo, Share mo sinusulat na ko yan lahat. dito. Sinusulat ko Madami-dami yan. dito. Ito, simulan na natin. Dito nga mga kapatid, no, praise God, no, nagamit niya ang ating kapatid ni Sister Nika na ihatid sa atin ito ng Holy Spirit, no. So, ito po, no, pinagaling ng ating Panginoong Hesus yung paralitiko. Yung mga, alam naman po natin yung mga sakit, yung may mga sakit dito, it represents us, no, na tayo ito dati. Tayo yung parang may sakit po talaga, na kung dito, nire-represent as physical, pero sa atin, di ba, spiritual, may sakit tayo spiritually, blind, spiritual, tayo, paralytic tayo, na kasalanan, di ba? Tapos yung mute, di ba, ang dami dito. Dito yata sa 9 ata si Snika, no, puro no, blind, paralytic, mute, mga may sakit. So, it represents talaga us, na nung, sabi nga po, di ba, na nabanggit ni si Snika, na yung sickness, connected po talaga sa sin. So, spiritual po, life is spiritual po talaga. So, ang sickness, nagmumula po talaga yan sa sakit. So, ang sabi nga ng Panginoon dito, no, na nung pinagaling na niya, yung paralitiko, nung pinatawad niya na yung paralitiko, 'di ba? Gumaling din. So ibig sabihin talagang connected po ito, 'di ba? Na-cast out yung mga demons na nag-o-oppress, na nag-i-influence dun sa taong iyon, kasi kung anong demon siya, yun yung ini-influence niya dun sa tao na ino-oppress niya. 'Di ba? Kung mute spirit 'yan, magiging mute ka. So, kung ano yan, ganito din yung i-influence niya, kung anong demon yun. So, talagang kailangan po na ibigay na natin ang buhay natin sa Panginoon, ipalinis. Katulad nga po dito, di ba, napatawad siya sa kanyang kasalanan, nalinis po siya, and then dun siya gumaling. So, ang nire-represent din po nito, no, na yung mga nagtulong-tulong para dalahin po yung paralitiko kasi nga hindi niya kayang maglakad kasi paralitiko siya, nasa bed siya. So, nagtulong-tulong sila na buhatin yung paralitiko para ilapit sa Panginoon, representing us. We are uniting. Dito nga sa kingdom ng Panginoon, we are united, unshakable, kasi yung kingdom niya, nagkakaisa po tayo, pinag-isa na tayo ng Panginoon as one body. Iisang, 'di ba? We are the church. We are His temple, we are His kingdom. Nasa atin po mga kapatid. Kaya, we are functioning as one. One Spirit, one God, one Lord, one baptism. Yan nga po yan mga kapatid. Unlike yung dun nga na nabanggit ni Sis Nika, yung mga kingdom of darkness, they are divided. Madagdag ko nga lang, no, sa, sa kakapanood din namin ng mga, ng testimony sa kingdom of darkness, talagang sila, kahit si Satan, hinahayaan niya lang mag-away-away yung mga nasa kanya, kunwari yung mga nasa Marine Kingdom, hinahayaan niya mag-away-away. Kasi wala siyang fruit na katulad sa Panginoong Jesucristo, which is peace. Wala siya nun. Ang kaya niya lang ibigay kung anong meron siya, which is death, which is sickness, which is division, which is lahat ng negatibo. Yan yung kaya lang niyang ibigay. Ngunit ang Panginoon, ang kaya niyang ibigay sa atin, ito, unity, peace, love, compassion, mercy, lahat. Yan, life. Yan ang bigay ng Panginoon. 'Di ba? So, si Satan, kung ano lang yung meron siya, yun lang yung mabibigay. Hindi niya kayang ibigay yung wala siya. Which is ang Panginoon, 'di ba? Yan yung mabibigay po sa atin. So, kapag binigay nga po natin ang ating buhay sa Panginoon, humingi tayo ng tawad, nagpalinis, at eto na nga po, nung nalinis po tayo, from Kingdom of Darkness, transfer niya tayo dito sa Kingdom of God, na lumalakad na po ng tuwid. Kasi nilinis ka na niya, hindi para magdumi ka pa at bumalik ulit dun sa Kingdom of Darkness, diba? Dito ka na, lalakad ka na ng tuwid, ipapamuhay mo ngayon yung kalooban, yung kanyang salita, yung kanyang righteousness and holiness. Yun po yun. At yung sabi nga po ng Panginoon, nung napagaling niya na, yung gumaling na po yung paralitiko, sabi niya, no, rise, pick up your bed, and go home. Which is, symbolizes po, pag sinabi mo na sumusunod ka na sa Panginoon, nananampalataya ka na sa Panginoon, na kung ikaw ay disciple na ng Panginoon, sabi niya nga doon, di ba, you must deny yourself, take up your cross, yung parang nga, di ba, rise, pick up your bed, and go home. So, deny yourself, take up your cross, taking up our cross daily, and following Him. Yan po yung simbolismo nito. At ang sinasabi nga po dito yung go home, ibig sabihin, ang home po natin ay ang Panginoong Hesus. So, we follow Him. We go to Jesus.
Yan po yan mga kapatid, tatanggihan po natin ang ating mga sarili. Lahat ng mga ninanais po natin na pansarili lamang. Kasi ang dala po ng flesh ay kamatayan. Kaya nga pinapadinay po yan ng Panginoon. Pag ang fruit ng pagiging independent natin sa Kanya or sarili lang natin kagustuhan ng pinapamuhay natin, distraction ka